Okay mga lodi, no? Ibang trabaho na naman itong gagawin natin at ang gagawin natin ay kagaya nito, no? Mga molde ng hollow block. So kokopyahin lang natin yan ng mga yan at ito yung materialis na gagamitin natin, no? 5mm na MS plate. Pero bago tayo mag-umpisa magtrabaho ay gumawa muna ako ng ating working table, no? Kasi ayan, mabusisi yan, napakahirap ng nakayuko ka dyan sa baba. So kailangan pag nagtrabaho tayo ay nakatayo tayo, no? Upright, para hindi masakit sa biwang o sa likod pag nagtatrabaho. At ito yung gagawin nating pinaka sapin niya, no? Plate din yan na 3mm. So hindi na natin tabasin yan, patong na lang natin dito sa ginawa nating ano. Ayan. Sa mga nagtatrabaho, galiin yung gumawa ng working table para mas maalwan, no? So okay, to tapos na tong ating welding table. Ayan. So gamit natin dyan ay mga scrap materials lang na nakikita natin dito sa bodega, no? At ito magiging pang matagalan na itong welding table na to, kasi yung ginamit natin dyan, yung ibabaw niya ay plate, no? Medyo may kabigatan nga lang, pero at least kahit papano ay hindi na tayo nahihirapan sa pag welding sa mga gagawin natin. So yan, doon natin ipupwesto sa may bubong para hindi naman tayo mainitan. Okay, so yan, napaka aluwan nito dahil bakal na nga siya kahit saan natin nilagay ang ating ground. Ayun. So okay mga lodi, no? Ito kasi yung una natin gagawin, itong baso-baso niya. So para hindi na tayo malito ay ito na, dinrawing ko na yung sukat, no, na kailanganin natin para hindi na tayo malito, no, sa pagtabas, no? Ito yung pinakamahalaga sa fabrication, yung makuha yung tamang sukat, no, para walang sablay. So ito na lang ngayon ang susundan natin, no, sa pagtabas natin ng mga plate. Okay, so ito yun gagawin natin. So mga lodi, no, gumagawa na ako ngayon ng tawag nila dito ay baso-baso. So ganito yun, ito yun, yan, ito siya. So ang ginawa ko ay gumawa ako ng jig para pare-parehas lahat ng magagawa natin, pare-parehas ang sukat at pare-parehas yung magiging itsura, no? Hindi paling or ano, kung kailangan to naka-eskwalado. So yun yung sample natin at ito yung jig natin. So parang puzzle lang, no? Yan. Yan. Pag nilagay natin dito yung pyesa, yan, patong lang tayo ng patong dyan. Ayun na yun, no? Tapos welding na natin. So mabilis, hindi tayo mahirapan. So yun yung pinakamainam na diskarte. Okay, so ngayon ay magligpit na tayo at alaksin ko na. Ano din, no, ang ginagamit ko na ngayon ay acetilina, no? So ayun yung tangke natin. Kahapon kasi ang ginagamit natin ay grinder cutting disc. So isipin nyo na lang kung ganong karaming cutting disc. Ito ay 11 pieces na cutting disc. So ito pa lang yung natatabas natin. So medyo magastos yung cutting disc. At the same time yung ating grinder ay talagang nabubugbog din, no, napipwersa, no? Kasi tuloy-tuloy yung under niya, tuloy-tuloy yung gamit natin dahil nga naghahabol tayo ng mas maraming mapuputol. So ngayon ay acetilene ang ginagamit natin para kahit paano makapagpahinga yung grinder at the same time mas mabilis tayo, no? Mabilis itong acetilene ipang tabas ng plate kaysa sa grinder. So mga lagay, no, so ginagamit natin na
na gas dito ay gasol, no? Pag ganitong nagkakating tayo, ang ginagamit natin ay gasol. So unang-una, mas mura yung gasol kaysa acetylene. Ang acetylene ngayon ay 1.8 na hanggang 2,000. So yan, bilhin natin dyan ay 1.3, no? So doon pa lang malaki ng bagay ang diferensya. At the same time, mas maraming nagagamit na oxygen, no? So katapat niyan ay 6 hanggang 8 oxygen ang nagagamit sa isang tangke na gasol. Ng LPG sa acetylene ay 3 hanggang 4 lang na tangke ng oxygen. Kaya practical ito gamitin yung LPG sa pagtabas ng mga plate, no, mga bakal. Hindi nga lang pwede ito ipanghinang. Yun. So ito na mga lagay, no, na fabricate na natin to, itong ating baso-baso ng haloblakan. So bahagi ko sa inyo yung ginawa ko dito, no. So ito, bago natin i-full weld, no, ito yung pit up natin. So kung napapansin nyo ay itong part na to ay nakaalsa, no. Yan, nakalubog naman to. So dahil dito tayo kasi hihinang sa kanto, yan, para nang sa ganon pag hinasa natin ay malaki yung maiiwan, kasi pa-flat natin to, no, pa-flat ang pag grinder nito. So kung ito ay pantay, then ihahasa natin, ipa-flat natin, maaring kukunti lang yung kakapit na hinang. So sa ganitong pamamaraan ay talagang malaki ang welding na may iwan, no? So ito, napakatas nito, no? Yan kasing laki ng welding rod yung ating pinaka gap nya, no? So dito ngayon tayo maghihinang dito yung part na to, para pag hinasa natin ay malaki ang hinang na may iwan. At syempre pa ito, i-welding din natin to, hinang din natin tong loob na to. Okay. So ito mga lodi, may mga na-full weld na tayo. So ito yan, ito na-full weld na natin ito. Yan. So pansin nyo, pangit yung hinang natin, no? Kasi yung setting ng amperahe natin sa welding machine ay mataas, no? Para nang sa ganon mas malalim yung hinang na makaka-penetrate doon sa bakal. Kasi kung yung tama lang na setting ng amperahe, yung sabi nila magandang hinang, ay malamang sa malamang ay hindi gaanong papasok yung hinang nun. At kung ihahasa natin to ay kukunti lang yung kakapit, no. Kaya ayan, no, medyo mataas yung setting ng amperahe natin. So ito yung tinatawag na may mga undercut siya, no. Yan. Pero mawawala yan kapag hinasa na natin ng grinder yan. So ito kasi ay may vibrate, no, halublakan. Ngayon kung ang hinang natin dito ay mahina, ay baka biyak lang to, at ito yung nagiging problema ng mga halublakan, no. Yung itong ano na to, itong pyesa na to, yung ganito, ito yung madalas na nasisira. Yan, napupunit yung ito, nandito napupunit, no. And then bibiyak yan, napupunit. Kaya yan ang ating dapat na tibayan. Okay. So mga lodi, no, yung gamit ko palang welding machine dito ay ito, contender. Yan, ito si contender ay napakatagal na nito sa atin, 5 years na ito yung contender na ito. At maganda gamitin to dahil yung kanyang setting ng amperahe ay maganda, no. So ito 136, at ang gamit natin dito na welding rod ay 2.5. ito, no. Yan, at ito yung kanyang hinang, sobra pa nga sa hinang sa ano to, sa setting yung amperahe. Unlike ng ibang welding machine ay
yung 136 na yan ay halos hindi pa yan makatunaw ng welding rod. Okay, kaya napakaganda ng ano na yan, welding machine. Okay. So kung bibili kayo ay nire-recommend ko sa inyo ito, si Contender, ay sulit na sulit. Okay. So mga lagay, no, payo ko sa inyo, kapag ang gamit nating welding machine ay gaya niyan, inverter, at syempre tingnan din natin kung hanggang saan yung capacity niya. So yan ay 60%, no, ang kanyang rated capacity, no. Ibig sabihin nun ay hindi siya pwedeng dire-diretso ang hinang, no. Pwede siyang mag-overheat, unlike do sa mga industrial type na welding machine, no, kagaya ni Hercules, na pwede, dahil yun ay 100%, no. Kahit na maghapon ka mag-welding, walang problema. So yung mga ganitong mga welding machine ay ingatan nyo yan, dahil pagka yan ay naabuso, yan ay mag-overheat at mag-overheat. Kung paulit-ulit yan nag-overheat ay mangyari yan ay masunog na, no. At yan ay napagawa na natin, nasunog na rin yan. Kaya gaya nito, no, pagkatapos nating maghinang, lalo kung ramdam na natin tong ating handle ay talagang mainit na, so pahinga muna, no. Video muna tayo habang nagpapalamig ng ating makina. Okay, so mga lodi, no, napakainit ng panahon at mainit na rin yung handle. Yung ginagawa natin, no, ayan, na-full weld na natin yung mga yan, pati yun. At yung dalawang box natin ay ito na lang ang natira, no. At sa sobrang init, no, naglagay na ako dito ng harang, no? Kasi pag nagwe-welding tayo rito, yung init na pupunta sa bayag natin, no, sa itlog natin, baka man naman maluto. Kaya naglagay ako ng harang, no. Siyempre sa mga kapwa ko welder ay kumari magpantalon kayo at mag-safety shoes, no. Dahil kung ganito nakaupo kayo, lahat ng init niyan ay papunta sa atin, no. Papunta sa ating paa. At napakahirap kung wala tayong protection man lang. So mga lodi, no, may bago tayong grinder, Inco, no. So kakalabas lang natin sa count at ito ginagamit na natin. So far so good naman. Ilang watts pa to? Ito pa, 750 watts. Mukhang okay naman. At karamihan sa mga ano ngayon, mga nakikita nating grinder na lumalabas, at karamihan din sa mga ginagamit dito sa sa kumpanya ay ito, Inco, dahil medyo mura ito eh. Subukan natin kung hanggang saan siya tatagal. So mga lagun, no, para mas dali ito hasain, gaya to. Medyo makapal din kasi yung hinang natin. Para mas mapadali tayo ay ginagamitan natin ng cutting disc. Ito tinatabas natin. Yan, medyo makapal din kasi kung hahasain natin yan ng grinding disc gaya nito, yan, medyo matagal din kasi, no, medyo matagal din at magastos sa grinding disc. At syempre hirap din yung grinder dahil makapal nga itong hinahasa natin. So ito yung mga tinabas natin, ayan, yan. Mas madali na ngayon to linisin kasi halos flat na siya, no. Ikinisin na lang. So ito tinatabas natin ng ikakabit lang natin dito sa lamesa natin para hindi na tayo mahawak ng baka tamaan pa tayo nito, dumulas, no. Dahil ito ay cutting disc. Ingat lang sa ganitong diskarte, no? Pero mas madali ito, para sa diretso hasa.
to mga lodi, no, nag-grind na tayo ng mga ginagawa natin. Payo ko sa inyo para hindi naman mapwersa yung grinder. So ganito, dalawang grinder na yung ginamit natin para makapagpahinga sa isa, kasi kung isang grinder lang at tuloy-tuloy ang trabaho natin, ay may posibilidad na mag-overheat yan. At siyempre pag na-overheat, wala na. Ngayon, kung papalamigin natin, medyo matagal din magpalamig, so maabala tayo. Kaya dalawang grinder, no? Pag medyo minute yung isa naman pahabang nagpapahinga yung isang grinder, para dire-diretso yung trabaho natin. So wag nyong i-dire-diretso yung grinder sa paggamit. Pag nakaramdam kayo ng pag-init ng katawan ng grinder, medyo pahinga na, kasi pag yan nag-overheat, wala na, impasse na kayo dyan, at medyo may kamahalan din, no, ang grinder. Mga dyan, no? So tingnan nyo to yung ginawa ko, no? Naglagay ako ng sabitan ng ating welding handle, at dito rin tayo nagkakaskas, no? Ang 60-13 kasi na 2.5 ay kailangan painitin natin yan, ikakaskas muna natin madalas, no, bago tayo makapag welding, no. Kung wala tayong kaskasan, ay kung saan na lang tayo nagkakaskas, no. Minsan dito sa trabaho natin na malinis na, doon pa tayo nagkakaskas, no, panibagong linisin naman. Kaya mas maigi yung ganito, no? Maglagay kayo ng kaskasan, gaya nyo, no? Maglagay tayo ng patungan para hindi madumi yung trabaho. So mga lodi, ito yung ginawa ko dito, no. Yung tamang takip natin dito ay mas maliit, no? Para pag naghinang tayo, dito na tayo, no, nakabibil na, para pagka nahinang ay papantay na gaya nito. Wala na halos linisin dahil naka-flat siya, no? Hindi siya nakaumbok. Ito yung pinakamaganda, no? At the same time, matibay ito dahil yung hinang niya ay buo, pasok sa loob. Unlike na tutok-tutok lang, pag kinaltas mo na, tinanggal mo na yung ibabaw niya, ay halos wala na rin may iwan. So ayan, ayan. Oh. At ito ganito. Kaya pagka hininang natin, ayan, oh, flat na siya. So ito na mga lodi, no. Gagawa na tayo ng moldy. So ipa-pattern lang natin dito sa hollow block, no. Yung hollow block na to ay D4. So saktong-sakto yung ginawa nating mga baso-baso dito sa butas. So ginagawa natin to para makuha natin yung perfect, o makopya natin yung spacing nito ng mga hollow block. Dahil ito ay ano na to, no, existence na to doon sa mga moldy, no, sa mga ganito. Yan. Dito na lang natin sa mismong hollow block natin ihubog para makagawa tayo ng pattern. Yan, pagka nakagawa na tayo nito, tatagalin natin dito sa hollow block at itapat-tapat na lang natin sa mga baso-baso na to. Pagka hinugot na natin, ayun na yun. So ito yung pinaka the best na solusyon para di na tayo nagsukat-sukat na pwede pa tayo magkamali. Yan, yan na yan. So ito na mga lodi, ang ating mga moldy. Ito yung mga baso-baso. So ito, yan. Una nito ay pinasok natin sa sa actual na mismong hollow block. Doon natin to hinubog, pinattern. Then patong-patong na lang to. Yan, patong-patong na lang sila pagbuo para pare-parehas. Ayan, ito insaktong insaktong dimension to sa mismong hollow block na ginagawa nila. Kaya hindi na tayo pwedeng magkamali sa pagsukat. So yan siya. Ngayon, ang kukunin natin yung distansya niyan. Ito, yung distansya nito. Ito. Ayan, yan ang kailangan natin makakuha. Kaya itatayo natin dito. Then saka natin siya lalagyan muna ng temporary brace para malagyan natin ng 16 mm ito 3/4 na square bar sa likod para pinaka bracket nya.
So, yan siya, no? So, ito na, no? Nilayout na natin. So, pati itong, itong guhit sa gitna ay may yan, may saktong sukat na ilalagay dyan na plate, no? So, kailangan to ay hindi man siya perfect, kundi malapit sa katotohanan pagka nabuo na yung hollow block, no? Pagka inano na dito yung halo ay malapit-lapit sa katotohanan. So ito, hindi naman sabing perfect yung spacing nito. So at least kahit siguro mga 1 mm o 2 mm ang diferensya niyan ay hindi na yan mapapansin, no? Dahil wala naman tayong molde, no? Asa lang tayo sa ating mata, no? Paningin na lang. Dahil ito naman ay hindi naman talaga tayo gumagawa ng ganito, kundi ito kokopyahin lang natin para makagawa tayo ng molde para doon sa isang mixer. So medyo may kamahalan kasi yung molde na to, no? 35,000, walang makina, kaya ito gagawa na lang tayo. So tingnan na lang natin yung kayo nito, fine tune na lang natin. So ito na yon yung saktong sukat niya. Then lalagyan lang natin muna dito ng bracing bago natin maglagay sa ilalim ng permanent na brace niya para matanggal natin dyan. So ito na, nakaporma na tayo. Nilagyan natin ng mga brace para pag tinanggal natin dyan sa pinag-layoutan natin ay hindi na siya gagalaw. Yan mismo yung kanyang magiging itsura, no? At dito ay nilibil natin, no? So dahil ito nakaslanting to, maliit dito, malaki sa baba, so kailangan parehas yung niyan, ang tayo niya. Then sunod-sunod na to ay yung spacing niya ay parehas na. At siyempre yung distansya nito simula rito sa kanto tsaka dito ay parehas nun. Tsaka yung ilalim niya parehas. So kailangan parehas na parehas para yung hollow block na magagawa ay magiging kaparehas nito. So kasi dito natin kinopya yun. Yan. So ito, ano na natin to. Tatanggalin na, lalagyan na natin ng permanent brace sa likod. So pupulweld na natin ngayon to at nilagyan ko ng maraming brace yan kabilaan para hindi gumalaw pag pinulweld natin, dahil pagka pinulweld natin to maghahatakan ito. So kung kukunti lang ang brace nyan ay maaaring pag hinatak yan ng bakal, kasi yung bakal pag nainitan lumiliit yan, pag hinatak niya yan ay mawala na sa linya. Kaya bago mag full weld pag ganito ay kailangan maraming brace, no? Ito po full weld na natin to. So ano din, no? Mainit ng ating handle, no? Alis din na natin mahawakan. So pahingahin muna natin yung handle natin para lumamig, pati yung welding machine natin makapagpahinga din. So habang papalamig tayo ng gamit natin ay tiktikan na natin to, tiniktikan na natin para hindi sayang yung oras. At the same time, kaya natin yan tinitiktikan, nililinis para makita natin kung mayroon pa ba tayong dodoblihin o may mga hindi kumapit na hinang. Kaya napaka-importante yung naglilinis tayo ng pinag-weldingan natin. So okay mga din, no? Tapos na natin tong mga baso-baso, no? At isa to sa mga pinakamatagal na trabahuin. So tingnan mo, no? Ilang tabas ito to galing yan dito sa plate na yan, tabas din ibubuo natin, no? Medyo matagal. So ito actually inabot ko ng 5 araw ang pagpaprikit nito, no? Mas matagal pa ito dito sa ginawa nating mixer. So yung mixer na yan, 1, 2, 3 yung ginawa natin dyan, ito tigpa 5 days lang to.
bago na buo ito. Ito siya, pag natapos ito yung magiging itsura niya, ito. Pero itong baso-baso pa lang, inabot na tayo ng 5 araw. At talagang matagal talaga. Ako nga naiinip na dahil matagal talaga, pero wala tayong magagawa. Ang ganun talaga sa fabrication. So ito naman, ito yung ginagawa natin ngayon. Ito na siya pag natapos, no. Ito. Yan. Ito naman ay ilalagay dito, ito sa gilid na to. Yan, ito to. So dahil wala tayong plate na talagang makapal, ito ginawa natin ito, yan, yan. 10mm saka 5mm. So yung 10mm naman yan, galing yan sa junk shop, yan doon galing natin tinabas. Then yung 5mm galing dito sa plate na yan. So pinag-ano lang natin, pinagsama lang natin. And then ito kasi malaki dito, kailangan malaki dito sa puno, sa dulo ay maliit. So ito, ayan. Tapos pinulwid natin. Pag napulwid, ito yung itsura niyan. Ayan. Tapos pag nilinis na, ito na siya, no? Ito na yung ikakabit. So kaya talagang matagal, maraming proseso yung paggawa nitong molde ng hollow block, kaya pala napakamahal. Pagka bumili ka ng ready-made, no, napakamahal. So mga lodi, no, itong ginagawa ko ay plate ito na pinagdikit natin. Bali ang kapal ng plate ay 5mm. So pinagdikit natin ito na 10mm na ito. Ito dito siya, parang yan, ito yon. So ito kasi 8mm ito. So wala na tayong plate, mayroon tayong ano dito na 5mm. So tabi na lang natin, pinagdikit, no. So ipo-full weld natin ito ngayon. Nilagyan ito ng bibil, ayan, no. Yan, malalim, mga 2.5 hanggang 3mm ang lalim nitong kanal niya, para pag i-full weld natin, mas makapal yung hinang na makapasok dito sa plate, dahil ito ay hahasain, no, i-grind ito para lumapat, para pumantay. Ngayon kung walang bibil ito, walang kanal, ang mangyari ay baka mabaklas lang din dahil ninipis na yung hinang, dahil ito ay molde ng hollow block, no. Malakas ang vibration yan, kaya kailangan to maganda yung hinang para hindi kumalas. So ito, yan, lagyan lang ng bibil. So cutting disc ang ginamit dito na pang bibil, dahil ito ay 10mm lang, no. So yan, pupulwid na natin ito ngayon. So mga lodi, no, sa paghinang, no, ay mas maigi kung ano na, maganda na yung hinang nyo, makinis na, no, hindi bukol-bukol. So kagaya nito, no? At flat, no, hindi yung alon-alon o bukol-bukol, para pag hinasa ng grinder ay madali na lang, no? Ito, gaya nito ay ilang mano lang to ng grinder ay pa-flat na ito, dahil yung hinang natin ay pantay, no, flat na, no. So madali na to linisin. So mga lodi, no, para hindi tayo maabala palit-palit ng talim, no? Dalawang grinder yung gamit natin. So meron tayong power craft dito at saka inko, no? Para maaluan na rin sa makina, hindi mag-iinit, no, kasi nakakapagpahinga. Kasi kung isang grinder lang gamit natin ay talagang kawawa, no? Gamit panghasa din sa pagputol. Kung tuloy-tuloy yung gamit ay kawawa yung grinder, no? Mabilis lang siya masira, mabilis masunog. Kaya mas maganda kung meron kayong dalawang grinder na gagamitin. Siyempre, wag nyo tanggalin itong takip, yan, para safety, no. So mga lodi, no, unti-unti na natin itong binubuo, no? Nilagay na natin itong mga division, at ang nagiging concern natin dito ay
kung yung pagpulweld nito, no? So tingnan yung ginawa ko dito ay ito may bibil, no? Kinaltas yan kabilaan para pag hininang natin dyan ay malaki ang hinang na papasok dahil ito nagbabibrate, baka kumalas kasi yung part na to sa gitna ay hindi na yan malinis ng grinder. So magkabilaan yan, pati yung nasa ilalim ay may kaltas, no? Para pag hininang natin ay malaki ang hinang na papasok dyan, magkabilaan yan. Ang nagiging problema natin ito ay manipis itong plate, no? Pag hininang natin yan ay magiwang-giwang lang yan. So ito solusyon ko ay dinoblihan ko to ng plate yan, magkabilaan, din ipopulweld dito para tumigas, para pag nagpulweld tayo rito ay hindi siya mamaluktot, no? So yan yung sa fabrication kasi kailangan dapat makita mo na yung problema bago pa siya mangyari, no? Kasi kung hindi natin tutudublihan, pag hininang natin yan magbingkong, ay mangyari ay kakalasin na naman, i-repair na naman. So yun ang nagpapatagal sa trabaho natin, yung paulit-ulit na trabaho. So yan, no? So payo ko sa inyo, no? Habang maaga pa, dapat makita nyo na yung possible na problema at masolusyonan na bago pa magkaroon ng malalang issue yung ginagawa natin. So yan yun. So mga din, no, sa paghinang ay hindi naman kailangan makapal, no? Kahit manipis lang, basta maayos yung hinang, sapat na yun. Ganito, hindi kailangan yung makapal na hinang kung bukol-bukol lang din. Wala din, sablay din yun kung bukol-bukol. Ang importante ay consistent yung inyong hinang. So gaya na yan, no? So hindi rin naman kailangan sobrang ganda, no? Ang mahalaga matibay. Okay? So okay mga din, no? Kakatapos lang natin tong i-full weld tong side na to at mainit-init pa, no? So medyo nakita natin na medyo bumingkong ng konti. So ganito, no? Habang mainit pa, pukpukin nyo na. Huwag nyo nang hintayin lumamig pa bago paluin dahil titigas na yan. So ito mainit pa yan, kaya madali pang pukpukin yan, madali pang ituwid. Okay? So mga lodi, no? Kapag ganito kakinis yung hinang ay nakakahiyang i-grinder, no? Pero wala tayong magagawa, kailangan pa rin i-grinder yan. Nakakahiya lang, nakakahiyang grinder. So dito, ito lang yung hininang natin, no? Mixi lang, ganyan lang yung abot lang ng grinder, pero ito ay may bibil, no? Kaya halos tagusan ang hinang nito. Yan, makapal. Pagka ganong hindi na abutin ng maabot ng grinder ng paglinis, wag nyo nang ihinang. Yung naabot lang, yun lang ang ihinang, para kasi ito daanan ito ng hollow block. So kung may bukol-bukol yan ay masisira yung hollow block. Kaya ito lang ang hinang natin, dulo ulit lang, ganyan lang, pero solid yan. Okay mga lodi, no? Sa wakas nagkaroon na rin ng mukha itong ating ginagawa, no? Ano na siya, no? Mukhang hollow block na. So nagkaroon lang tayo ng dyan, ng konting pukpukin, no? So napukpok na rin natin yan, ituwid na rin natin. Hindi naman maiwasan yung gumalaw kapag pinupulwed. So hindi naman siya talagang perfect, pero at least kahit papano ay goods na rin yan, no? Pwede rin magamit, no? At ito ay first time lang natin to na ginawa, at so far so good naman. So ito, ihulog nga natin tong kwarto. Pasok. Ayun, no? So, pasok na pasok naman yung paleta. So ibig sabihin goods na tayo dyan.
Okay. So linis na lang yan, linis.